mga babae. Ganito po, sasagutin ko po yung tanong mo kung ano yung naging resulta doon sa sinasabi mong livelihood program ni Vice President Sara. No? Ito ngayon ang problema. Kung kayo ba'y nanonood lagi sa TV, kung paano binigisa si VP Sara dahil sa kanyang budget na hinihingi, ay pinagkait po ng gobyernong ito. Kaya tayo ngayon magkaisa, ipakita natin na ang ginagawa ni VP Sara tungkol doon sa kanyang mga livelihood program na inipit ngayon ng gobyerno. Magkaisa tayo, lumabas tayo sa Sabado. Ganun po ang ating gagawin. Ipakita natin na yung kanilang iniipit na budget ay para sa atin, hindi para sa kanila. Magandang umaga po. Thank you, Tito. So, magbabago po tayo ng magbabago tayo ng konti para po yung dalawang huli nating magtatanong, mas mabigyan pa ho kayo ng impormasyon. Baka sakaling makadagdag pa po ito sa dagdag na katanungan. Bigyan muna po natin ng pagkakataon na makapagsalita ang natitira po nating speaker ngayong araw na ito, na presidente po ng Muslim community, no, kapatid po natin, no, ng mga taga Mindanao, mga Muslim, para po magpahayag at magparating ng mga mensahe at kanilang mga opinyon sa nangyayari po ngayon sa ating lipunan. At dahil po dyan, ibinibigay ko po sa inyo, humihiling po ako sa inyo ng isang masigabong palakpakan, pagbigyan po natin ng pagkakataon, si Tito Boy Dato Alonto. Palakpakan po natin. Thank you. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tanghali na eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siguro hanggat kumakain po tayo, yung pasensya lang po magkaunawaan po tayo kasi kaya tayo narito, kailangan po natin yung pagkakaisa. Makita po natin kung bakit nandito ho tayo lahat. Siguro pare-pareho tayo ng anong tawag dito, paninindigan. Nadali dito, Boy. Mga kababayan, sana po ma-enjoy natin ang ating pagkain, pero multitask po tayo, yung tenga natin, no? Nasa ating po speaker kasi ang ganda po ng mga paliwanag. Thank you po, kaya panatilihin po natin ang katahimikan habang nagdi-discuss po ang ating speaker. Sige po, Tito Boy. Bali po, ang pinaka-full name ko po is Dato Bong Alonto. Ako po ang pinaka-chairman po ng Filipino Muslims para sa pagbabago. Isa po tayong negosyante, pero tayo po ay hindi dapat manahimik. Dahil karapatan po natin, pangalawa ho, mayroon tayong obligasyon sa bansang ito. Na kung tayo ay naapi, sinisira ang batas, hindi naman po siguro dapat na tayo ay manahimik lang. Kaya tayo nandito, dahil po sa isang pagkakaisa na ang bansang ito ay ang nailagay ho natin ng namuno. Sumunod po sa ating mahal na dating presidente ay wala po silang pakialam sa karapatan ng mga may hirap na tao. Kami po ay hirap po para tumulong. Actually, kami ay may mga malalaking grupo sa buong Pilipinas. Isa po ako sa nagpakahirap. Halos 3 taon na ho kami nag-organize sa buong Pilipinas para po ang continuity ay ang maging presidente po natin ay ang ating mahal na Vice President. Daman nga lang, dahil sa kanyang kabutihan, naniwala at maniwala tayo, ay nagkaisa ho tayo na ang pinatakbo po ang ating presidente ngayon na isang bangag. So sayang po, dahil ho sa kanyang kabutihan, dahil po sa kanyang paniwala, ang ating mahal na Vice President na mauna muna, mamuno sa ating bansa, si PBBM, dahil ang pagkakalaho niya ay tama ang kanilang gagawin. Pero ang pagkakamaliho natin, nakaligtan po natin, Tito Boy, kung ano, mga kababayang may isog, gusto ko po ipaalam sa inyo na tayo po ngayon ay napapanood live through social media, YouTube channel, buong mundo po yan, lahat ng vlogger natin. Meron lang pong concern, hindi po marinig yung speaker natin. So pagbigyan po natin yung mga kababayan natin, libo-libo po yan, mga daang libong nanonood. Napakiusap po, maging tahimik lang po tayo kasi po may mga nanonood sa atin nationwide and worldwide. Okay po ba yun?
O, tahimik lang po, kain lang tayo, gulungan lang po tayo. Thank you po, thank you po. Maraming salamat. Tama po yan kasi siyempre ho, kaya ho tayo nandito dahil po sa pagkakaisa. Sabihin natin, ang karamihan nga dito, sinasabi nila, medyo nasa senior na, kaya po sila yung mga totoong tao na mga nagmamahal sa ating bansa. Dahil alam po natin na kaya tayo nagkakaganito dahil sa bagong henerasyon. Hindi naman tayo eh. Ngayon, ang problema ngayon, ang namumuno sa Pilipinas ay wala ho silang pakialam sa mga mahirap na tao. Pangalawa, nakikita ho natin, naulit ko, hindi na ang presidente ng bansang ito ay isang elected official. Alam niya kung bakit? Dahil ang presidente ng Pilipinas ay ang kanyang may bahay, si Lisa. Nakikita ho nyo, siya ho ang nagbibigay ng command sa bansang ito. Ngayon, ano po ang dapat po natin gawin? Kita-kita po kung gaano mo tayo na nagiging nilalaro lang po tayo ng gobyernong ito. Tama po kanina yung binabanggit po ni Atty. Meg Rodriguez. Tingnan nyo ang ginagawa nila sa pagkikipagkaibigan sa Amerika. Itong mga Amerikano na ito, ano ho ang napapala ng Pilipinas na ito sa kanila? Oro na lang ginagamit tayo. Ngayon, hinuhudyokan tayo para makipaghiran tayo. Alam po natin matatapang tayo, lalaban tayo at lalaban. Lalo na ho kaming mga kapatid ninyong mga Muslim sa Mindanao. Hindi mo nga kami natalo nung naunang mga ginay, mga ninuno natin eh. Dumating na Hapon, Amerikano, Espanyol, lumabano kami. Pero hindi ho tama. Napatayin po natin ang mga mahirap na Pilipino sa isang mali na desisyon. Ang kailangan ho natin talaga sa tutulang, matanggal po itong Pangulo na ito. At kapag hindi ho, kaya pa ba natin tiisin na habang buhay ay mamumuno sila. Kaya ho ginagawa ito. Ini tambaluslos. Lahat po na politika na makakasira po sa mga katunggali, lalo na po dito sa mga Duterte family, para po ma-continuity after ni Marcos yan na naman, yung anak na naman, sila na naman, nagkamali po tayo sa paniniwala sa kanila nung eleksyon. Dahil yung kumakampil po tayo, kasama tayo, ay ang pangako nila ay hindi nila susundan kung ano nangyari sa Marcos Sr. Hindi pa pala. Dahil yung pangako pala ay habang buhay na sila ho, pa rin ang hawak sa Pilipinas. Sila po yung mga walang utang na loob sa mga mayaman Pilipino. Nakita ho nyo anong ginawa ng Duterte, hindi may libing-libing. Si Marcos Sr., sobra ang ginawa po ng ating mahal na Pangulo dati. Nilibing ng kahit nila mag-ibang kalooban ng tao, matupad lang niya. Matupad lang ho niya yung isang pangako niya sa mga Marcos dahil hindi ho siya traidor na tao. Ngayon, anong ginawa sa kanila? Alam po natin lahat na kung hindi ang Duterte, kung hindi tayo, ang mga tao sumusuporta kay Sara, itong mga tao na nagpapatakbo kay Sara, ay hindi ho mananalo si Marcos. Kitang-kita po yan. Dahil halos nakakasama ng loob. Ang pagkakalaho natin ay mabibigyan tayo ng tamang Pangulo. Kaya para sa akin po, kaya kung tayo nandito, dahil po sa pagkakaisa, sama-sama po tayo. At tayo po ay may mga obligasyon po sa bansang ito. Obligasyon sa pamilya, obligasyon po natin sa bagong henerasyon. Hindi ho tayo susuko. Kita naman talaga. Dahil buong Pilipinas ngayon, ramdam po namin. Tayo po lahat. Lahat ng tao ay nag-aalsama sana. Dahil hindi na maganda naranasan. Lalo-lalo na sa kanilang ginagawa. Abuse of authority, yung korupsyon na binabanggit kanina, at lahat na kumukontra sa kanila. Hindi binibigyan ng pagkakataon. Halos gusto nila patay lahat. Nakita po niyo ang ating mahal na resource person dati sa Senate. Halos pamilya niya. So kung kaya ho tayo nandito pare-pareho po tayo, iayos po natin ang bansang ito dahil alam ko po kaya po natin kahit po ilan nila lang tayo, hindi nila alam. Marami ho nananahimik yan. Pag lumabas ho tayo sa 21, itong September, makikita ho niyo kung gaano karami. Hindi na po dito sa Metro Manila, kundi sa bawat sulok ng Pilipinas po ay galit na po dito ho sa ating namumulong ngayon na si President Marcos. Lahat po tayo
ay manindigan. Lahat po tayo ay magbigay ng lakas loob dahil ang pinapalabas po nila ngayon ay binabayaran ho ang mga tao na mga nagbubuluntary. Sobra ho kasi numalian. Tingnan nyo ang mga grupo natin. Lahat ho napupunta rito sariling pera, sariling pagod. Dahil ho, nakikita ho natin na hindi na ho maganda ang republika na ito kapag patuloy pa sila ang namumuno dito. So para sa atin po, pasensya lang po, hindi ko na-acknowledge yung iba't ibang mga organisasyon po, yung alliance na nandito. Ang importante ho dito ay wag na wag ho tayo sumukong at wag ho tayo matakot dahil hindi ho naman tayo gumagawa ng pangharas. Wala ho tayong illegal na ginagawa. Kung hindi nagkakaisa tayo, nagsasalita tayo dahil nalalagot po ang bansang ito sa karapatan po ng mga tao sa namumuno sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating panauhing pandangal kay Kuya Bong Aloto. Palakpakan po muli natin. Okay. At ngayon naman po, ibigay na po natin ang susunod na dalawang